Hello, what's up mga Lods? It's John Mac TV. Sa video na ito ay masasaksihan natin ang pagsalakay ng mga Magic Knight sa Speed Kingdom at ang napakalupit na entrance ni Miss Gullion o Mereoleona Vermilion, ang nag-iisang astig na karakter sa series ng Black Clover. At natutunan na ni Asta kung paano gawin ang Devil Union at ang pag-repair ni Mores ng Diamond Kingdom sa katawan ni Dante Socrates. Kaya wag mo sanang kalimutan mag-like at mag-comment sa video na ito at mag-subscribe sa ating YouTube channel. At i-hit ang notification bell para lagi kang updated kapag meron tayong bagong video dahil magsisimula na tayo mga Lods. Bago tayo magsimula ay konting recap muna tayo sa huling chapter mga Lods. Nagsimula na nga mag-training si Asta para matutunan kung paano gamitin ng full potential yung anti-magic power ni Libby. At tinawag nga itong Devil Union. Dito nga ay naglaban sina Asta at Vice Captain Nak upang matutunan agad ni Asta kung paano gawin ang Devil Union. Habang si Yuno naman ay nag-training kasama ni Langris upang makapaghigante kay Zenon. At good choice itong si Langris mga Lods para maging sparring partner ni Yuno dahil parehong gumagamit ng special magic si Langris at Zenon. Pagkatapos ay gumamit nga ng mana zone itong si Nak upang kulungin si Asta ng kanyang dark prison para mapadali yung training ni Asta for Devil Union dahil one day na lang ay sasalakay na ang mga Magic Knight sa Speed Kingdom. Kaya nag-boost yung utak ng dalawa at dahilan kung bakit bumubuo ng napakatinding pressure sa loob ng dark prison ni Vice Captain Nak. Kaya sa pagsisimula ng chapter na ito ay lumipat nga yung scene sa Speed Kingdom kung nasaan ang mga Socrates siblings. Dito nga ay pinakita ang kaharian ng Speed Kingdom na nababalutan ng napakaraming snow. Habang si Zenon naman ay papunta sa loob ng laboratorio kung saan ginagawa ang isang sorcery study na pinangunahan ni Morris ng taga Diamond Kingdom. Sinabi ni Morris na siya ang namumuno sa lahat ng sorcery study ng Diamond Kingdom at aayusin niya yung katawan ni Dante at gagawing mas makapangyarihan na mas malakas pa kaysa sa dati. Dagdag pa niya na yung ritual ay malapit nang magsimula kaya konting tiwala lang sa kanya kung hindi sana nagtraidor si Mars ay hindi sana siya sinipa palabas ng Diamond Kingdom. Pero okay lang dahil napunta naman siya sa isang napaka-interesanting trabaho. Dito nga ay makikitang nasa loob si Dante ng isang capsule at nagpapagaling at sabik na sabik itong makalaban ulit si Asta. Pagkatapos ay makikita ang isang napakalaking demonyong halimaw na naka-frozen na para bang pinipreserve ito ni Morris. Sinabi ni Morris na lahat ng mga preparation ay hindi niya pinapabayaan at gagawin niya itong perpekto. Diba Lotus? Sagot naman ni Lotus na oo, na para bang kinabahan nitong si Lotus mga Lods. Sa naaalala ko kay Lotus mga Lods ay ginagawa lang niya yung mga masamang gawain dahil ayaw niyang bumalik sa kulungan dahil meron siyang mga anak. Habang sina Captain Yami at Vengeance ay nasa gitna ng kilipot at sinimula ng ritual para buksan ang pintuan ng underworld papunta sa mundo ng mga tao. Pagkatapos ay lumipat nga yung scene kung saan naglaban sina Asta at Vice Captain Nak na makikitang umaapaw yung anti-magic power ni Asta habang hinihila ni Nak yung chain na kumukulong kay Asta. Sinabi ni Nak na sinasadya ni Asta na hindi siya direktang patamaan at na-erase ang kanyang Devil Union ng kanyang kanang braso kahit hindi ito nahawakan ni Asta. At na-erase din niya yung Mana Zone Darkness Prison na ginawa ni Vice Captain Nak at alam niya na ginamit na ni Asta full potentially ang anti-magic power at si Asta ang magiging pinakamalakas. Dahil dito ay napamangha si Vice Captain Nak kay Asta at sinabing I got lost. Sagot naman ni Asta na tara bilisan nating pumunta sa Speed Kingdom. Hindi naman ito pinayagan ni Vice Captain Nak dahil napakakunti lang ng tagal ng Devil Union ni Asta at makikitang pagod na pagod itong si Gimodilo sa nangyaring labanan kay Asta na para bang na-drain yung lahat ng kapangyarihan niya. Dagdag pa ni Nak na kahit na manage na ni Asta at Libby ang Devil Union ay hindi pa niya na
ma-master ng maigi. Dahil kapag nagpumilit si Asta na pumunta sa teritoryo ng kalaban ay mamamatay lang itong si Asta at mauwi lang sa wala ang lahat ng pinaghirapan niya. At nag-agree naman itong si Libby sa lahat ng sinabi ni Nak. Sinabi ni Nak na gamit ang kanyang shadow magic ay matagal na niyang sinubaybayan si Asta at ang ibang Black Bull member. Alam niya na pinanganak si Asta na walang kapangyarihan at aksidenteng na-possess ng isang devil at pinaglaruan ng tadhana. Pero lahat ng yun ay nalampasan ni Asta dahil palagi nga itong nasa tama. At yung taong nasa tama ay kailangang merong gantimpala. Habang itong si Asta ay nagulat sa lahat ng sinabing words of wisdom ni Vice Captain Nak. Kaya iiwan muna ni Nak itong si Gimodilo para ipagpatuloy ang training ni Asta. Sinabi ni Nak na gagawin nila ang lahat ng makakaya nila hanggang sa makasali itong si Asta sa laban. Kaya kung maaari ay bilisan ni Asta na magsanay para makarating ng maaga at makikitang na-excite na nga itong si Asta na mag-training ulit. Habang itong si Gumodilo ay nagulat at nanginginig sa takot dahil kapag natamaan siya ulit ng atake ni Asta baka hindi na siya mabubuhay pa. Kaya wala daw awa itong si Nak. Pagkatapos ay lumipat nga yung scene kung saan handa na ang lahat ng mga Magic Knights para sa paglusob sa teritoryo ng kalaban. Habang ginagather ni Nak ang lahat ng mga Magic Knights ay napag-usapan itong si Asta kung nasaan na ito. Sagot naman ni Nak na malilate lang ng konti si Asta at susunod na lang mamaya. Habang si Captain Jack ay bitter na sinabing wala namang umaasa kay Asta at the first place. Nang narinig nila na hindi makakasama si Asta ay nag-react bigla itong si Sally at sinabing sayang nagawa pa naman niya ang isang magic item pagkatapos niyang pinag-aralan ang katawan ni Asta. Itong si Sally mga lods ay maihahalin tulad natin siya kay Morris na isang underground scientist. At may theory ako dito na baka si Sally ang makapag-awaken kay Asta or makasagot kung bakit walang magic itong si Asta. Dahil may magic naman yung ina ni Asta, medyo similar nga lang sa anti-magic pero magic pa rin yun kung tatawagin mga lods. Habang excited ang lahat, ito namang si Baha ay nanginginig sa takot at napaisip kung bakit siya napasama sa isang delikadong misyon kasama yung mga weirdong tao na ito. Kung hindi lang dahil sa hari na gusto siyang isama sa misyon para ipakita kung gaano siya ka-powerful. Masaya sana ang buhay niya kasama yung mga babae dahil sa kasikatan niya. Sinabi ni Captain Jack na hindi niya alam kung ano ang ginagawa niya dito at bakit napasama ang isang mahinang nilalang na ito. Napawi ka naman itong si Vice Captain Nak na alam nilang lahat na hindi gaanong kalakasan itong si Baha kaya mas mabuting isacrifice yung buhay niya para sa buhay ng iba. Napatanong naman itong si Nozzle na hindi na ba talaga makakaabot si Asta. Sabi naman ni Yuno na tatapusin niya ang kalaban bago makasali si Asta sa laban. Sagot naman ni Captain Jack na hindi ikaw kundi ako. Napasalita naman itong si Nozzle na syempre hindi ikaw kundi tayong lahat. Pagkatapos ay binuksan ni Nak ang isang gate gamit ang kanyang shadow magic upang makarating sa lugar ng mga kalaban. Pagkatapos ay lumipat nga yung scene sa lugar ng Speed Kingdom at makikitang napaka-busy ni Morris habang nakamonitor sa isang malaking orasan ng Speed Kingdom. Habang yung mga resistance ay nasa labas ng kaharian at nagsisigawan. Sinabi nila na 17 years ago pinatay ng Dark Triad ang hari ng Speed Kingdom na si Lois Greenberial. At simula nang nangyari yun ay naging miserable ang buhay ng mamamayan ng Speed Kingdom at hindi nila mapapatawad ang mga ito. Alam nila na hindi nila kayang talunin ng mga ito. Pero kaming lahat ng taga Speed Kingdom ay hindi kayo matatanggap bilang isang tagapamuno ng kaharian. Habang sumisigaw ang mga resistance ng Speed Kingdom ay naririnig naman ito ng mga tao. Pagkatapos ay lumipat nga yung scene sa loob mismo ng kaharian at makikita ang isang napakalaking pinto na may shadow sa gitna. At heto na nga mga lods, nakapasok na ang mga Magic Knights direkta sa loob ng kaharian ng Speed Kingdom using shadow magic ni Vice Captain Nak. Sinabi niya na lahat ng mga Magic Knights ay susundin lahat ng napag-usapan na plano. Habang naalala ni Nak ang isang resistance na kinausap niya na kailangan makipag-cooperate ng resistance sa mga Magic Knights upang makagawa ng isang distraction
distraction. So ang talagang plano ni Nak mga lods ay habang nilulusob ng mga Magic Knight ang loob ng kaharian ay mag-iingay yung mga resistance para akalain ng Dark Triad na ang mga resistance lang yung kalaban nila. Habang nilusob ng mga Magic Knight sa loob ay biglang lumindol sa labas ng kaharian at lumabas galing sa lupang isang napakalaking legendary demon. Sinabi ni Morris na inakala niya na ang mga resistance ang pipigil sa pagbukas ng underworld. Since nakapasok ang mga Magic Knight sa loob ng kaharian ay gagamitin niya ang legendary demon para ubusin ang lahat ng mga tao sa Speed Kingdom. Ikinagulat naman ni Zenon ang lahat ng narinig niya kay Morris at sinabing hindi ikaw ang magsasabi ng mga bagay na yan kundi ako at simulan na nating buksan ang pintuan ng underworld. Narinig naman ng mga Magic Knights ang lindol at kaguluhan sa labas ng kaharian habang tumatakbo papunta sa kinaroroonan ng kalaban. Nagtanong naman itong si Fogulyon kay Nak kung okay lang ba yung mga resistance sa labas dahil napakatinding magic ang nararamdaman nila sa labas ng kaharian. Sagot naman ni Nak na okay lang sila na nakangiti at para bang napaka-confident ni Nak. Pagkatapos ay lumipat ngayong scene sa labas ng kaharian at makikitang may isang taong nagliliyab na umaatake sa legendary demon galing sa bubong at sinuntok sa mukha gamit ang nagliliyab na kamaon na mala Fire Fist Ace ang datingan mga lods. At heto na nga mga lods, si Miss Gullion o Mereoleona Vermilion ay nagliliyab sa sobrang excite sa laban habang yung mga resistance ay nagulat at napamangha sa kanilang nakita. So hindi alam ng mga resistance na meron pala silang backup dahil ang alam lang nila ay isasakripisyo nila ang kanilang buhay upang makagawa ng distraction para makapasok sa loob ng kaharian ng mga Magic Knights at doon nagtatapos ang chapter na ito mga lods. Huwag mo sanang kalimutan mag-like at mag-comment sa video na ito. Salamat! Shoutout na tayo mga lods!